Hello, Cancer! Welcome dito sa third week of September reading mo. I'm Purple Teen. Sa mga bago dito, if you haven't subscribed yet sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. Also, don't forget to like and follow yung aking FB page, TikTok, and Instagram. Kung interesado kayo sa personal reading, guys, mag-send lang kayo ng private message sa aking FB page. Yung link at details na kailangan nyo nakalagay sa description below. This may or may not resonate to all of you since this is a collective reading lamang. Kung gusto nyo talaga ng designed para sa inyo na reading, mag-book kayo ng personal reading. Okay, Cancer? Lucky day mo, Friday. Lucky numbers mo, 47, 5, 42, 5, 7, 44, at saka 49. Ang daming 4. Tignan na natin yung overall energy para sa iyo, Cancer, sa third week of September. Firecracker, excitement. Wow, mukhang magiging exciting itong ano, ha? Parang may mga pasabog, no? Bukod sa magiging exciting itong third week of September mo, Cancer, may mga pasabog. Sana maganda itong mga pasabog. Wow. Fiery, exciting, and may pasabog. Tapos fiery pa kasi ito Knight of Wands. Fiery nga. Ayan, dalawang energy ng fire. So, pwedeng may Leo, tsaka, strong energy ng Leo. Or Aries, Leo, Sagittarius. Meron ding, strong energy talaga. Leo or Sagittarius. Yung strong. Very fiery. Puro ones ito. Tingnan natin yung last card. Yun na iba. May Taurus energy na pumasok. Okay. So, isa lang yung earth sign. Puro fire signs yung energy. Okay. Very exciting indeed. Third week of September mo. Punong-puno ng energy. Punong-puno ng action, inspiration, no? Very fueled. Ayan, Puro panggatong ito puro kahoy. Alam mo yun, yung mga bagay na nagbibigay ng warmth, ng sigla. Baka very enthusiastic ka. Ano ba to? Pwedeng may travel ka, pwedeng excited ka dito. Ayan. May movement with the Knight of Wands. Pwedeng mensahero, pwedeng makaka-receive ka rin ng message or merong someone na mag-a-approach sa'yo, magre-reach out sa'yo, no? May nasisense din ako dito na pwedeng makikipag-meet ka. Hindi ko alam kung ano bang klaseng meeting ito. Makikipagkita, makikipagtagpo, makikipag-usap, no? Mga LDR, baka ito na yung indication na magkikita na kayo nung ka-LDR ninyo. Magtatagpo kayo, no? Merong exciting na energy dito with the Knight of Wands na kino-confirm niya itong Firecracker. So, baka siya yung magbibigay ng spark sa iyo, whether this is a romantic encounter, no? Someone who will give you kilig moment, kilig factor, and excitement, no? Nakikita rin kita na parang papasok ka sa isang parang, sabihin na natin, medyo adventurous na, na connection. Okay. Whether sa businessman yan, sa career, or sa romance, no? May pagka-adventurous yung energy mo. Parang, hindi ka magdadalawang isip. Basta i-go mo lang yan kasi na-excite ka, natitrill ka dyan. Okay. So, baka may ganun na papasok sa buhay mo. Kung sino man itong person na to, magbibigay siya sa iyo ng excitement. Pero, ang nafe-feel ko dito, this is not someone na yung makakapag-rely ka na palagi siyang nandyan. Itong tao na to pwedeng, now you see me, now you don't. Parang kabuti, no? Susulpot, tas mawawala. May pagka siya alam mo yung person na hindi mo siya pwedeng i-confine, parang maiinip siya pagka paulit-ulit yung routine niya. So, parang itong person na to, parang very, siya, hindi siya nai-stay sa isang lugar. Yun.
Tama nga yun. Parang adventurous talaga. So, yan. Kung ganyan ba naman yung machichempohan mong jowa, o pwedeng now you see me, now you don't, depende na sa'yo yan. Cancer, kung okay ka na ba sa ganyan. Okay? As long as na ibibigay niya yung thrill, na yung excitement na hinahanap mo, depende pa rin sa'yo. No? Okay. Nasa sense ko, walang permanence eh. Alam mo yung tipong hindi mapipirmi sa isang lugar. Palipat-lipat. So, kung hindi man ito something romantic, asahan mo, yung parang ganun, yung restless energy na walang permanente. No? Hindi magi-stay sa isang lugar. Maparomantic man yan o hindi. Okay, so expect mo na may gagawa ng mga drama itong 3rd week of September. May commotion dito, hindi ko alam. May gagawa ng drama, eksena, kung sino man yan. Pwedeng Leo, no? So, pwedeng magkakaroon ng dito, ng conflict, drama, dahil dito kay Leo, baka siya yung magsisimula ng mga eklabo na ganyan. At meron ding mabigat na energy, 10 of Wands. Pwedeng Sagittarius energy to. Hindi ko alam kung siya ba yung may mabigat na energy dito. Nabibigatan ka ba dyan kay Sagittarius? Siya ba yung nagbibigay ng burden sa'yo? Nahihirapan ka ba? Nag-i-struggle? No? Dahil kay Sagittarius, hindi ko alam. Kung hindi naman related yung sign na yun, disregard mo lang. Basta merong energy dito na na-oppress ka. Nabibigatan ka. Pwedeng hindi mo alam kung hanggang kailan mo maho-hold itong mga daladalahin mo. Itong mga burden na ito. It could be responsibilities or literal na mga gawain. No? Pwedeng natambakan ka lang dyan ng labada. Ewan ko, depende kasi kung ano yung scenario para sa iyo, Cancer. Pero nakikita ko lang dito, natambakan ka at nabibigatan ka dyan sa mga gagawin mo. Sa mga obligasyon mo, kasanin, kung ano man yan. No? Na-overburden ka yan eh. Baka kailangan mo ng tulong. O nahiya ka bang humingi ng tulong? No? O pinipilit mo bang kayanin lahat kasi wala ka namang ibang aasahan kundi sarili mo lang. Hindi ko alam yung eksena mo. Pero meron ding pentacles dito na parang disappointed ka dito. Hindi mo nakuha yung mo. Feeling mo hindi na-meet yung expectations mo. Yun yung nasa-sense ko dito sa 7 of Pentacles. No, hindi ka happy sa results, yun yung feeling ko dyan. Whether sa negosyo man yan, o kung anumang bagay yung ginawa mo na nagtanim ka, ibig sabihin, nagpunla ka ng effort mo dyan, ng oras mo, pero parang hindi sulit or hindi ka satisfied do sa resulta na nakuha mo. Okay? Tignan na natin yung love life mo, Cancer. Soul tie, always feel connected to you. O, di ba kahit magkalayo kayo, parang LDR nga ito. Kahit na magkalayo kayo ng person na yan, nafe-feel nyo pa rin yung malakas na connection sa isa't isa. Kahit hindi kayo lagi magkasama, or kahit hindi nyo pa namimit yung isa't isa, or hindi kayo nagkikita madalas, nandun pa rin yung connection. Alam mo yun, hindi napapatid, para feeling ninyo hindi naman humihina yung connection ninyo sa isa't isa. So, good thing. At least wala kang problema kahit na malayo kayo. Andun pa rin yung connection. Baka soulmate mo yan, kaya ganyan, no? Pagdating sa pera, career, kabuhayan mo, unexpected expenses, Cancer, maganda ka, mukhang may pagkakagastusan ka. At mukhang medical ito, ayan, may stethoscope. Hindi ko alam kung kailangan mo bang
baka mapagastos ka sa gamot, sa check-up, sa doktor, o ikaw ba ay nagpapaaral ng medicine. Ayan. Anything na may kinalaman sa paglabas ng pera na may connected sa medical. Cobweb, additional na mga mensahe, protected from negative forces beyond your control. Ayan. O, yung mga negative forces man, kampo ng kadiliman dyan sa paligid mo, ay mapuprotektahan ka naman. Ayan, yan yung sinasabi. Okay? Protektado ka ni God. Protektado ka ng mga angels mo. O, diba? What a blessing. Flag, do not be tempted to lower your standards daw. Oh, wag babaan ng presyo. Wag yung parang presyong pamigay naman, Cancer. O, diba? Wag naman presyong pamigay yung gawin mo sa sarili mo. Medyo iangat-angat mo naman yung yung value mo. Kung halimbawang bumababa na yung value mo or standards. So, wag presyong pamigay, o diba? Learn to value yourself. Kumbaga may nang babarat sa iyo, may ibaba naman masyado yung presyo mo. Panatiliin ng ang dangal, o diba? Yun lang yun. Tignan na natin yung closing message para sa iyo ni Sacred Traveler Oracle. Passion and pleasure. Savor your life. Ito na nga yun. Alam mo, puro excitement talaga itong meron sa September mo. Cancer. Ayan excitement. Tapos, may passion and pleasure pa. Uy, mukhang mukhang passionate and very fiery itong September mo. Mainit ang September ni Cancer. O, diba? Sinong dyan? Maanghang. Wow. So, ayan. Ito yung reading mo for the 3rd week of September, Cancer. Don't forget to like, share, subscribe. Take care and God bless.